Punta muna tayo sa UK. Usapang kabit. Okay, so we're back. It took a while bago makabalik, no? So may mga inasikaso lang. But tulad ng napag-usapan natin kanina, no? Punta muna tayo sa UK. Usapang kabit. And sabi nga ni Ace, dahil episode 2 to, usapang number 2. When you say number 2, kabit, mistress, nabanggit niya pa kanina, ex, di ko alam. Bakit naging number 2 yung ex? Tapos na yun. Hindi nakasama sa circulation or something. Pero ewan natin, baka may masasabi siya. Sabi ko ba ex? Yeah. So, pwede rin naman kasi, kumbaga, ex. pero yun nga, bakit ba natin pag-uusapan ng kabit? Kasi nga, episode number 2. Yeah, pero but why is there a need na pag-usapan ng kabit? Because we have to address the age-old question, like, why do men cheat? Why do women cheat? Okay. Well, Still need me to finish the video of the ending. may sinasabi lang. But anyway, yun na nga, sa usapang kabit, siguro, simulan muna natin yung point na, bakit may cheating? No, kaya Bakit? diba? Bakit hindi natin, bakit sa isang relasyon, bakit hindi pwedeng, wala na lang cheating? Actually, pwede naman. Pero, Diba? Yeah, actually, meron, oo. Hindi naman, unless you've cheated on me in... okay, isa pa yan. Yung mga tanong na ganyan, wala namang aamin eh. Di ba ikaw sabi mo aamin kapag tinanong kita? So, Alam mo, pwede ko rin... nang bubol. Exactly. Hindi ako magmamalinis. Pero hindi ko sinasabi na, oo, ginagawa ko, hindi ko nasasabihin sa kanya. No, that's not the point. The point is, sa amin kasi nagkakaintindihan kami. For her, what she doesn't know won't hurt her. I mean, sa kanya yun. Siguro yun yung point kung bakit sinasabi niya, I won't cheat. Or hindi naman niya kailangan malaman kung sakasakali. basta, di ba sabi ko sa'yo, if you're going to cheat on me, galingan mo para hindi ko malaman. Kasi pagka nalaman ko, like I said, So, wala ka nalalaman niya yan. wala Ibig pa, sabihin buti mo, naman. magaling ako. Good job. Galingan mo pa pagkatuloy mo yan. Di ba? Because I'm telling you, Okay. ano yung expression nila? Mata lang ang walang latay ba yun? Or, mata lang ang walang latay ba yun? Or, basta Anyway, ganon? Ha? anyway. Because, you know, Yeah, wait. Anyway, yun na nga. Siguro nga pag-usapan natin, bakit nag-cheat? Una, so, 2 questions ang dapat natin masagot by the end of this video. Number 1, why do men cheat? And then, number 2, why do women cheat as well? Kasi it happens both ways. Yeah, diba? pero It's not sa just totoo the lang, men. madaming rason yan. May mababaw, may malalim. So, sabi mo, mababaw or malalim? With you, well, kanya-kanya rin naman yan eh. To each his own. Ano man yung mga para rason sa nila. point of view lang Pero, ng normal okay, na tao. Ganon. Well, speaking of normal na tao, no, mga ordinaryong tao lang nga kami, gaya na Exactly. nabanggit namin nung first episode, no. So, chances are hindi nyo nabasa yung I wrote a blog post before about why men cheat. 3 reasons why men cheat. Tagal na nun eh. If I can find the link, I will link it. Pero Yeah. if I can't find it... Well, nasa isang vlog ko yun. But anyway, it's not that I'm justifying pero based on human nature, at the same time, based na rin doon sa mga rason kung bakit nag-cheat yung ibang mga tao dyan, lalo na yung mga nakakwentuhan ko on why they did it in the first place. Kasi nga, other than the fact na, okay, wala na yung pagmamahal, I mean, that's a given, no? Pero,
ang nilagay ko doon, yung 3 reasons lang, is yung possibility na hindi or na-overlook lang nung partner nila or nung asawa nila. Unang-una, pagdating sa marriage, sagrado yan eh. Na ang nangyayari, nate-take advantage yung relationship na yun na bawal ang mag-cheat. Na dapat dalawa lang kayo. So dahil ganun yung sitwasyon, yung either one is actually taking it for granted. Actually, mali na nga yung sinabi mo na dapat dalawa lang kayo. Kasi in a marriage, there should always be 3, di ba? Okay, let's not be religious here. Kasama lagi dyan ang Diyos. Okay, but let's not dwell on that, or let's not... Not religiously speaking. Pero, what keeps some men or some women from cheating is because yung fear nila of yung kumbaga yung belief nila na it is a sin. Yeah, okay. Paano pag religyoso yung tao? Pero hindi niya na nararamdaman na masaya siya sa asawa niya because of some reason. Gusto niya mag-cheat. Is that cheating? Kasi sa loob-loob niya gusto niya mag-cheat. Pero dahil lang natatakot siya sa Diyos. It is cheating. We're not trying to leave God out of this. No? Ang point natin is yung relationship nilang dalawa as husband and wife. Why the need to cheat? Just break it off, di ba? And then go explore the world. Nag-explain pa ako why men cheat or why, di ba? Pero ibang usapan na yan. Mamaya siguro yan. Pagdating sa cheating pa rin. Pagdating sa kabit, mamaya na yan. Okay. So, yun na nga sinasabi ko eh. Ang pinagtugma na dalawa, hindi natin alam kung totoo yung love na yon in the first place para ikasal sila. Minsan kasi ang dami dyan yung kinakasal na hindi naman talaga meant to be, pero kinasal sila. For whatever reason. Could be because... Yeah. Well, you know, iba yan. Pero, point is, ando doon yung possibility na dahil ganun na nga yung nangyayari, dahil sila na yung pinagsamang yun at sagrado, it's being taken for granted. Minsan, either or, dahil hindi pwedeng mag-cheat ang isa, pwede na nilang gawin yung gusto nila. Like for example, pwedeng magpabaya na yung isa sa mga role niya sa asawa. Dahil lang, no matter what I do, hindi ka pwedeng mag-cheat. I get it your side. Diba? I get it. So, ang nagiging tema ngayon nun, hindi siya mag-cheat. Kasi, sinabihan. Pero, nagpapabaya na yung isa. So, what if naramdaman niya, hindi niya na nararamdaman ang pagiging asawa? So, sinong unang nag-cheat? Doon sa responsibility na sa bawat isa. Hindi man siguro partner, pero hindi niya na ginagampanan yung role niya. It could be considered cheating. Like for example, ibang role yung lagay mo. Or ibang, kumbaga, you're being cheated of that responsibility. So, hindi man sa tao, pero ando doon yung point na hindi niya na ino-honor yung marriage as far as your role is concerned. Like for example, di na siya naliligo. Siyempre, ka-turn off naman na yun, di ba? That's physical. That's physical. Pero syempre, hindi mo na inaalagaan yung sarili mo for that person. Kahanap na ng iba yun. Mata-turn off siya sa'yo. Exactly. I mean, wag nating sabihing mababaw yun. Kasi ang problema sa nagsasabi ng mga mababaw yun, it's the little things. No. Also, it's the little things. It adds up. Yeah, pero hindi yun yung point. Ang point natin is, ano doon yung point na pag nagpapabaya siyang ganun, yun na nga eh. Dahil lang, ang iisipin mo, hindi. Asawa mo ko, tanggapin mo yun. Na parang, no? You should adjust for each other. Pero pag hindi nyo ginagampanan yun, ikinalalayo ng loob nung isa.
hindi naman lahat ng tao matibay or matatag para Patient. para matiis yun. Yung iba mababali ng attention sa iba. Lalo na pag Paano kung may ang linis? Yun yung turn on sa kanya. 'Di ba? Huwag nating sabihing mababaw itong mga ganitong rason. Pero ando doon yung point na I feel like I mean that's just an example madaming rason pero I sinasabi feel natin. like wala namang mababaw na reason. I feel like lahat naman sila valid na parang I'm not justifying. It's still wrong. Diba? Forever I will think it's still wrong. You shouldn't have done it in the first place. Okay, But isa pa to doon I can sympathize. isa pa doon sa rason na sinasabi ko. This may dalawa pa na isa sa malalim na rason dito is okay. Pag sinabi mo mag-asawa yan, andiyan na yung pagtatalik. Physical intimacy. Pero wag na nating kung ano pa Sex. mga term gawin natin. Sex. Pagdating sa sex, you should be very Wait. expressive. Our parents might be watching. Trying to be funny. No, try to be funny. Look. My mom and dad watch the show. Well, may mga apo na sila. Okay, so deal with it. Joke. Anyway, yun yung point is, pag religious kayo, huwag niyong isipin ito na, ay, tabu, ay, no. It actually says so in the Bible. Yeah, I know, yun na nga sasabihin ko, pero sige, ikaw na magsabi. Diba? No, it is part of the Baka, sige. of like Okay. if you're married, your obligation to each other, di ba? More than to procreate. Is to satisfy each other's intimacy needs. Yung husband does not have authority over his body. The wife does. And vice versa. Role ng bawat isa ang to satisfy ang kabila, ang isa't isa. So, Pero meron ding hindi mo naman masasabi. Meron din talagang mga, what's that term? Tuod ba yun? Na parang wala lang, they just lie there or something. just like wait for Paano pag hindi kayo sexually compatible? Yeah, that. Mabobore ba yung isa because of that? Na tipong meron siyang fantasy na hindi na gagampanan. So chances are baka humanap na iba. Again, we're not justifying na gawin yon. Pero it doesn't give the other party yung tuod na maging ganun na lang. Dapat gampanan niya rin yung role niyang yun. Give and I mean, take nga kasi. ito ang hirap Very sensitive tong topic kasi natin na to, kasi may kanya-kanyang opinion tayo. Bago ako mag-proceed, sinasabi lang namin, mga opinion namin ito, na hindi rin namin sasabihin na respeto niyo kasi baka nga hindi ka respeto sa inyo. Okay lang din yun. Basta sinashare lang namin to na, yun na nga, yung ganong factor. We just wanna talk about it. Hindi, I mean, kasi nangyayari. I mean, lately, ang I daming feel mga like- hiwalayan na Also, I feel nangyayari. like- Pero ako, as far as I'm concerned, mas mabuti na lang maghiwalay kayo kaysa naman sa Mag-cheat. mag-cheat ka or magkaroon ka ng kabit. Pero, Or ito be na. honest enough na sabihin mo doon sa partner mo Are na, you going to let me talk or you're just gonna continue? hindi pa ako kasi tapos Pero sige, iisipin ko rin muna yung third na mo, nakalimutan ko na Hindi. What I'm trying to say is, that basing it dun sa sinasabi niya nga, na opinion lang namin or whatever, hindi kasi na pag-uusapan. Kaya parang feeling ko, yung mga tao ngayon hindi na masyadong informed. So, they can't make an informed decision when it comes to getting married or like, settling down, ganun. Masyado na silang marupok tsaka or weak. kapag nangyari to, alam mo, ang basis natin minsan, we rely on science minsan, or minsan
nagkukonsulta ng mga doktor or psychologist or kung Or ano-ano. priest or pastor. Yeah, or yung religious head nila for advice. So, iba yung opinion nila or baka tama rin sa sinasabi. Sa amin, ito lang. Kung ano yung nababanggit namin dito. To the point na yun nga, yung sinasabi nga ni A is, hindi na pag-uusapan. And what makes it parang tabu or ano bang tamang term dyan. Pero yun na nga maselang issue na hindi natin alam kung tutugma ba yung advice ng kung sinong kinakausap ninyo sa sitwasyon nyo. Remember, ang marriage, iba-iba yan. Hindi tayo pwedeng mag-advise ng something na based sa ganito, na dapat ganito kasi ang marriage. Hindi Kasi kahit na may set of rules ang marriage, iba-iba pa rin yung tao. Kahit kapareho mo yung taong yon, yung chemistry nilang dalawa, iba. Iba sa kahit kanino. So, feelings ang involved doon. So, ando doon yung point na kailangan magrespetuhan nung feelings na yon, to the point na pag iba na yung nararamdaman mo, you might as well be honest enough to admit it or sabihin mo sa kanya, huwag yung mag-cheat ka. Pero yun na nga madami yung nag-cheat kasi ando doon naman yung possibility na mahal naman nila talaga yung asawa nila. Hindi naman nila maiwan. Gusto lang nilang maglaro or alam mo yun, yung sinasabing tumikim ng iba. Yung mga ganong factor. Pero, at the same time, yung iba meron pang sinasabing open marriage na I Which don't is understand. the thing right now. Yeah, Like, na parang, they're married but they're not. so parang, if you really love each other, It shouldn't even have to be a you will question. honor or respect yung pagiging sagrado nung marriage ninyo. Kasi other than yung pagrespeto nyo sa isa't isa, at the same time sa Diyos, kung religious kayo or kung ano yung blines na yon. Pero remember, dyan papasok na naman yung kesyo tao lang, ikakamali. It's the lamest excuse, come to think of it. Kasi, Obvious ba? pwede ka namang maging honest about it. Pwede mo namang itigil. Kaya lang, ando doon din kasi yung point natin na selfish din tayo. But at the same time, ironically, pwedeng sabihin mo, ayaw mo lang kasing saktan yung isa. Kaya hindi mo nilang sasabihin. Pero mas lalo mo sinaktan. Exactly. So, it's a complicated subject. It's a complicated thing na napakaselan. Kaya, eto, for the sake na pag-usapan, eto lang yung mga posibilidad na mga nangyayari. May nag-uudyok sa tao para gawin ang isang bagay. At hindi lang yung taong yun ang may kagawan. Kasi, remember, kung wala naman siyang rason para gawin yun, hindi mangyayari. Okay, ngayon, sa mga bashers or sino man mga highly opinionated dyan ng mga tao, may kanya-kanyang opinion kayo. Malamang hindi kayo mag-a-agree sa sinasabi ko. Pero walang away-away dito. Huwag kayong maaway. Pero malamang sasabihin ninyo, di, wag ganito, wag ganyan, wag gawin. Yeah, it's easier said than done. So, ang sa amin lang dito is, yun na nga, mahirap, I mean, kanina pa tayo nagsasalita, pero believe me, mahirap talagang bigyan ng tamang sagot ang issue na to. Kasi yun na nga, gaya na sinabi ko kanina, magkaiba ang bawat couple. Magkaiba ang chemistry ng bawat couple. Minsan, pag nagkakakwentuhan kayo, alam mo, parang mas bagay kayo ni ganito kasi pareho kayo. Pero believe me, pag ando doon na kayo, iba pa rin, baka maging iba pa rin
So, the mere fact na magkakaiba yan, hindi pwedeng applicable yung mga advices ng bawat isa. The thing na magagawa lang natin is siguro pakinggan as much as we hope na may mapulot kayong sa sinasabi namin, na as early as now doon sa episode na to, masasabi ko nga na it will take more than 30 minutes para pag-usapan to, kasi magiging iba-iba. I mean, may opinion din si Ann, si A, so yeah, and you've been talking for like 20 minutes and you know, yeah, and in between ikaw, so little bits. okay, so you have anything to say? So, asan ka na? Na-reach mo na ba yung point mo? Gawin mo muna. Sige, go. Naka-third point. Hindi pa. Wala pa. Iniisip ko. Or lagay mo yung link dyan. Para makita. Ikaw muna. Ano? Why do men cheat? Women cheat, sabi mo. Ako, sasagutin ko, why do women cheat? Yeah. Yun yung pinag-usapan, di ba? Because they are unsatisfied with how their life, kumbaga, I guess. Yeah, pero it doesn't justify ulit. I mean, It's not babalik naman tayo justifiable. dun. Cheating is never justifiable. But women do it because, mali mo, like, for example, nag-asawa sila ng somebody, like, way older, like, sabihin mo, DOM, na-expect nila mamatay na, tapos hindi mamatay-matay. Diba? So, Patawa ka. hindi. Anyway, guys, panoorin nyo kasi yung why women kill, basically. Alam mo, It's kind of like that kasi answer lately, the kinakabahan akong matulog. Kasi ang pinapanood dito, Why Women Kill. Tapos yung mga episodes kung paano pinatay ng asawa yung mga lalaki. Because mga there's always husband. but there was always a reason. So parang naghahanap siya ng paano ako papatayin. Oh, honey, if I wanted to kill you, you'd be dead by now. If I wanted to, I have access to everything. Okay, Your food, okay. Huwag na everything. tayong malihis ulit. Okay. Anyway, so why do women cheat? Maliit. Wow. Ang babaw. Hindi. Valid yun. Okay. Valid yun. Okay. At least now, I get it kung ba't hindi mo ako inihiwalayan. O, compliment sa'yo yun. Good for you. Joke. Joke lang. O, ganun na pa yung kamay mo. Parang you know, that's how we engage. But, yun na nga. Valid yun. At kung may magsasabi dyan na hindi, baka totoo ka, di ba? Like, scientifically nga, women are more inclined to enjoy sex because multiple orgasms, and, you know, ang duty isang beses lang, one time, big time, ending na. Diba? Good for you. Good for you. I'm just saying, that could be like a reason. I know a few who have cheated because, you know, the husband isn't. Okay. Huwag na tayo magbanggit ng mga pangalan. Si ano, tapos si ano. May mga kaibigan tayo dyan na masasagasaan. So, Hindi ko naman sasabihin, pero basically, yeah, that is a valid, ano, diba? Ano pa? Ano pa yung reason? Masama yung ugali ng asawa nila or pinilit sila pakasalan yung asawa nila just, you know, to save face, baka gusto lang naman nila tikman, pero nahuli sila, gano'n. alam mo, meron ka, ang nangyayari kasi sa atin dito, no? Pag tayo yung kaibigan na pinagsabihan, kung ano yung sinabi sa atin, pinaniniwalaan ka agad natin. Kasi sila yung kaibigan natin. Diba? Ang sa atin lang, what's funny? Kasi yung, speaking of yung maliit, tapos sasabihin mo, kasi sinabi ng kaibigan, kaya paniniwalaan. Pero na-witness mo kasi. Okay. I-edit ka. Tatanggalin ka to. Sure. Okay, anyway. Yun lang. Sana hindi tuloy ako makapagsalita dahil sinasabi mo. Look,
Wait naman. kung tayo napagsasabihan about cheating, which nangyari sa amin countless times, no? Huwag tayong maging loyal doon sa kung sino yung kaibigan natin. Kasi two sides yun eh. Dapat maging open tayo na baka nga naman kasalanan ng kaibigan namin or baka kasalanan ng kabila or walang may kasalanan talagang nangyari. Kaibigan diba? yung pareho. Exactly. So, ang point dyan is, let's not be judgmental pagdating sa mga ganyan. No? As much as we're saying na hindi nga justifiable, hindi namin sinasabi, it's okay to cheat naman kasi hindi naman na tayo husgahan. No, it's not that. No? I came up with another reason kung bakit nag-cheat din yung dude. Oh. Maliit kasi. So, kailangan nila i-prove na kahit na maliit, maraming natitikman or whatever. Parang, hindi ko conquer nila yung mga different women. Hindi nila alam. Sa likod nila, pinagtatawanan sila ng mga babae na gano'n nila, di ba? Tapos ngayon mag-uusap-usap yung mga babae, oh my God, try mo ba siya, oh my God, he's so tiny. Pansin ko lang, yung mga rason mo, puro sexual, no? Pasensya na po kayo. Between the two of us, kayo mas, I can't blame her. Anyway, yun na nga ang sinasabi namin, no? Sa usapang kabit. Kasi, marami rin namang, kung maiintindihan din natin yung kabit, na minsan... Kung bakit sila pumayag? Oo. Na maging kabit? Oo. Kasi, minsan, connect na natin hinuhusgahan na natin, eh. Diba? So, bakit ko pumayag na maging kabit ka? Ako? Ibang usapan yun. Kabit ka. Pag-usapan natin yun sa susunod. Actually, hindi naman... Hindi, dapat... We're already here. Oras na. It's fine. It's already a topic. Diba? You guys want to know kung bakit siya naging kabit. Spill the beans. Hindi, ano yan? Bakit ka naging kabit? Una siyang naging akin. Pero, syempre... Oh, by the way, guys, it happened way before me, so I'm totally cool with it. It's fine. Yeah, pero mabuti naman umabot sa punto na nag-man up ako para matigil. Pero sabihin mo kung bakit. Kasi, alam mo, way back sa college, no, dumating yung point na ganun din nangyari. Ito, hindi pa mag-asawa. Pero, na two-time kami. Without you knowing or you knew? I know. Yun nga yung masakit dun. Kasi, alam mo, that could be another topic. Pero yung sinasabi ko nga parang nangyayari na iba-iba yung mga rason. Mababaw, malalim, or kung ano man. It's never justifiable. As much as minsan masakit sa pinagtaksilan, masakit doon sa ginawang kabit, masakit doon sa siguro masakit din doon sa nag-cheat to the point na kailangan pa niyang umabot sa puntong ganun. Kasi believe me, ang dami kong kakilala, ang dami naming kakilala na pumayag maging... No. Kumbaga, nag-cheat sila, pero hindi nila kayang iwanan yung asawa nila. Never daw mangyayari yun. Although... So, it's just a game. Laro lang. To the point na parang, lalaki o babae? Sobrang mahal nila yung asawa nila. Ngayon, pag sinabi natin mahal, no, hindi mo mahal. Pwede natin sabihin yun dahil kung mahal mo, hindi ka nag-cheat. Okay? Pero kung mahal mo din, or naramdaman niya din na mahal mo siya, baka wala rin naging rason. So, ang daming anggulo na pwede nating tignan na, kung tignan na lang natin sa positive side.
hindi yung cheating pero yung mga para hindi tayo makapaghusga or manghusga pagdating sa mga ganon. Kasi nga believe me, there's no, I mean, mahirap, sobrang hirap niyan. I've seen, I've been a witness to a lot of family na nasira because of that. It's very sad. Umabot pa sa point na minsan humingi ng advice sa akin or madalas tong humihingi ng advice sa akin yung mga tao. So sasabihan mo, so parang ando doon kasi sila yung victim parang pa-play victim na sila yun. Pero pag na-realize mo lahat kung dahil lang tinitingnan mo sa wider perspective, makikita mo siya pala yung may kasalanan. Pero syempre, ando doon yung point na hindi mo rin naman siya pwedeng husgahan kasi yun na nga, may rason din siya. So, it's mahirap. Siguro, better siguro kung meron man talagang magko-comment sa inyo na kung ano yun yung mga opinion. So, we can further elaborate on this one, or at least parang yung mga uso ngayon na pag may nagko-comment, sasagutin lang. Kasi right now, I mean, we've covered this for more than 30 minutes already na hindi naman talaga natin na-address. I mean, nakapagsabi lang ng opinion or something to that effect. Actually, kasi you're sounding a little bit preachy. Pwede ko man i-edit out yung mga yan. So, okay lang kahit na mag-run lang yung time. Ano yung third point mo you never even understood? Siguro sa susunod na ano na yun. Sa pag-usapan natin. Kasi, I just want it to be, free-flowing kung ano man parang nagiging usapan. Gusto mo nga na may edit so hindi siya free-flowing? No. Dire-diretso yan. Hindi, ipuputulin ko yung iba. Okay? Puputulin ko yung iba. Ano yung third point mo? Hindi, yun lang. Siguro, para makinig siya sa episode 3. Isingit lang natin doon. I mean, daming tumatakbo sa utak ko ngayon dahil nga, Usapang cheating part 1. Ito. Okay, so, yun, para hindi, not to take too much of your time. Kung may nanood, salamat. And dun sa mga sumuporta dun sa episode 1, thank you. So, for now, hanggang dun lang muna. Hope to hear from you through comments. And sana, mag-subscribe naman kayo sa Spotify at saka yung sa YouTube para kahit pa Facebook. Yeah, sa Facebook din. It's OA yung sa Facebook. Dito yung podcast namin, ang OA. So again, I'm O. I'm E. Together, ang OA.